Ha? Alas 7 na. Ay nako, tinanghali na nga ako ng gising. Umpisa na naman ng isang mahabang araw para isang nanay. Ako nga pala si Gigi. Single parent ako. Mga anak ko. Ngayon nga, usually nagigising ako ng maaga para mag-prepare ng pagkain para sa mga bata. Napakatambak na nga ng mga kalat ngayon. Napuyat kasi kami kagabi. Nanood kasi ng concert yung aking panganay. Ako, hindi pwedeng hindi ko sasamahan. Kaya naman ayan, inuna ko nga munang magsaing. Yan ang unang agenda ko talaga bilang nanay. Maghanda ng kakainin nila. Para pagising nila, okay na. So, ayan. Napuyat nga kami kagabi kasi may concert yung mayonnaise dito sa Calamba. Pinagbigyan kong manood yung anak kong panganay. 17 years old siya. Mahilig siya sa mga ganun. Kaya naman, yan. Since Sabado naman ngayon, okay lang. Tanghali na kami gumising. So, ayan. Nagsaing na nga muna ako. At ito nga pala yung takip niyan. Nabasag kasi yung original na takip nito eh. Kaya ito na lang muna. Hindi man masisira yan kasi makapal. So, nagpainit na nga din muna ako ng tubig para makapagkape muna ako bago ko umpisahan ng nakakapagod na araw. So, ayan. Pinutin natin para uminit. Sunod nga akong bibili muna ng almusal. Okay, mabibili ng 50 pesos. Labas muna ako ng bahay. Ayan na nga. Diyos ko po, tanghali na. Ayan na nga. Lakad-lakad nga muna tayo. Lalabas muna tayo para maghanap ng makakain. Medyo malayo-layo din nga din pala yung bilihan dito. Naisip ko, bibili na lang nga pala ako ng pandesal para kape at pandesal na lang. Alam mo na, all-time favorite. So, ayan, lakad ka lang dito. Medyo malayo-layo din. Mga 4 to 5 minutes bago ka makarating dun sa bilihan, mga maye. Okay lang yan. Naka-exercise ka na, may pang-almusal ka pa. Pagdating ko nga dito, mga maye, may nakapila pa. Usually kasi itong bilihan na to, pumipila talaga yung mga bumibili dito. Kaya lang ngayon, wala pa daw. Maya-maya pa nga, naghahantay lang din muna ako dito. At yun nga, by the way, yung kagabi, ay nako, napuyat nga kami kasi ngayon si Kuya Isaac, kada may mababalitaan na concert, gusto talaga nun pumupunta. Bilang nanay, support ka dyan. So, ayan. Ayun nga pala lang akong 10 piso dito. 20 pesos na pandesal. Katalo na yan. So, sabi ko nga, bibili na lang din ako ng pansit dito sa katapat. Para meron naman kamatch yung aking pandesal. Kaya lang, pagdating dito, sabi ni ate, wala na daw, ubos na. Kaya, na, uwi na lang tayo. Kakainin ko na itong pandesal na to kasama nung kape. So, ayun nga. By the way, yung concert kagabi, inabot kami ng alas 12 ng gabi. Kaantay na makauwi yung panganay ko. Siyempre, hindi ko naman pwedeng pabayaan yun. Alam mo na, mahirap na. Sarap nung may e-bike ko. Hindi ka na maglalakad. Okay lang yan. Na-exercise naman ako. So, nandito na nga ulit ako sa bahay. Unahin ko muna itong mga gawain ko dito bago ako umalis. Naalala ko, may meeting nga pala yung anak ko sa school. Nako, paano na ba yan? Pero eto nga, sabi ko nga sa inyo, sa umaga pa lang, sasalubungin ka talaga ng mga kalat. Hindi natatapos yung mga gawaing bahay, no? Pagkatapos mo, maya-maya, magulo na ulit. So, tinignan ko yung kape ko. Aray, paso mainit pa nga pala yun. So, ayan, magtitimpla na muna ako ng kape, panglaban sa mga kolesterol ko. So, ayan, ito nga pala yung kape ko. Coffee mix. Masarap yan. Napakasarap talaga. Hindi ako makapagkape ng iba pag wala yan. Kaya ayan. Ito kasi herbal. Kahit ano pa na, gaano pa kadami inumin mo, okay lang yan. Pero dito, meron na kasi ang malunggay, may spirulina, meron pa yung, ano nga bang tawag dun? So, ayun. Tapos yung asukal niyan, mas kubado din na asukal na ginamit dyan. Kaya napaka-healthy talaga. So, pag hinalo-halo mo, makikita mo, may mga nakalutang pa yan. So, ganito nga yung daily routine ko kada umaga. Pag magkakape ako, naandito na din yung Bible sa tabi ko. Binabasa ko yan habang nagkakape, habang kumakain. Oh, ubos na yung palaman. Ano ba yan? Tara, kuhang iba. Ito naman, may natira pang konti.
Sige, pwede na yan. Harat na tayo sa almusal. Sulit na to. So, ito nga pala yung kape ko. Kung mapapansin mo, may mga nakalutang dyan na hindi dumi yan. Yan yata yung malunggay Tsaka yung spirulina. Pero alam nyo, napakasarap talaga. Sasabayan mo ng tinapay. Tinapay ng buhay. Alam mo, ito talaga yung kalakasan ko. Kada umaga, dito ako kumukuha ng lakas sa biyaya ng Panginoon. Binabasa ko to, lalo na kapag nalulungkot ako at may problema ako. Dito ako naghahanap ng lakas. Humihingi ako ng gabay ng Panginoon. Kaya maraming salamat kasi nandito na siya sa puso ko at sa buhay ko. Kaya naman, hindi ko nakakalimutan yan basahin. Salamat sa Panginoon. Ayan nga, meron pa akong itim na Bible. English naman yan. So kaya, bago maubos yung kape ko, nakapagtinapay na ako, nakapagbasa na ako ng salita ng Diyos. So sunod niyan, naku, edi eto, haharapin na natin dahil ngayon ay Saturday. Saturday is a wash day. Nako, lalo na, tignan nyo, tambak talaga mga maye. Ay, Sabado, kailangan maglaban ng mga uniforme. 5 ang estudyante. Kaloka. So, ayan, nakita nga tayo. Dito nga pala yung labahan ko sa itaas. Sa hagdang walang hanggan, no? Ayan. Dahil nagbibideo ka, hindi mo makusot, tapak-tapakan mo na lang, ganyan ang estilo, mga mare. Kailangan lang yan malubog sa tubig. Maya-maya pa, kukusot-kusotin ko yan para mahawhawan. Hawhaw tawag doon, bago mo sabunin. So, ayan, sinunod ko na nga lagyan ng tubig yung washing machine para mapaikutan ko na tong mga puti na to. O, ayan, tinapakan ko ulit para matanggal-tanggal yung mga nakadikit na alikabok ko dyan. So, ayan, nilagay ko na nga mga maye. Syempre, pinigaan ko muna yan, diba? Halagyan ko na yan ng sabon at maya-maya iikot-ikot na yan dyan. So, hindi nga pala basta-basta maglaban ng puti mga maye. Sinisigurado kong malinis yan. After kong mawashing, aanlawan ko ng isa, tapos ibababad ko ulit sa Sunrocks for 24 hours. Nakababad lang po yan. Tapos bukas ko na yan kukusutin para nga po sadyang malinis. O, ayan, balik tayo dito. Kahanap tayo ng mga gawain dito sa bahay, ha? Ayan, madami pang gawain at gising na nga si Kuya Isaac. Sabi niya, "Oy, Mami, may meeting sa school. Aalis tayo ngayon." Kaya naman, plancha naman ngayon ang peg ng lola nyo. Kaya ayan, planchado na. Tara na, mag-ayos na tayo at tayo aalis na. Maya-maya pa nga, ito na, nakaligo na din si Kuya Isaac. Nag-aabang na kami ng tricycle. Hindi pala. Tuturuan pa niya ako kung paano mag-video. "Mami, mali ang ginagawa mo. Dapat ganito." Ayaw din niya na nagpapa-video. Sa totoo lang, wag ko daw siyang kuhanan. Haha, sorry ka. So, ayan, nagbaon pa nga ng saging. Unggoy yard. So, ayan. Nakamasid pa siya, ha? Baka naman. Gioong yard. So, ayan, nahatay nga namin si Maye. Si Maying Chi, siya lagi yung nagdadrive sa amin, siya yung nagsiservice sa amin. Minsan nga, nagreklamo na yan pero wala din man siyang magawa. So, ayan. Kaya nga, sasakay na kami. Iyahatid niya kami sa school kasi sabi niya tong batang to, may meeting siya. Sabi niya, "Mami, pinagagalitan na ako ng teacher ko. Kailangan mo nang umattend sa school. Wag na daw akong papasok." So, ayan. Naku, ano nga ba yan? So, ito yung laruan ko. Wala lang. So, ayan, dito na nga kami sa school. Nag-aaral nga pala siya dito sa School for the Arts, dito sa Calamba. Ito, nag-iisang School for the Arts dito. So, luckily, nakapasok siya dito. Kaya, salamat po sa mga sponsors. So, ayan. So, dito nga, nag-iisang school to dito sa Calamba para sa mga arts. Dito sila tumutugtog. So, yan. Pinakita pa nga niya sa akin yung mga ginagamit niya. Sabi niya, siya daw ang humahawak nito. Siya daw ang nagse-set up niyan sa music. So, yan talaga yung hilig niya Tutuwa naman ako, kaya sinusupport ko na lang. Pinili ko ng gitara, saka ng electric guitar. Okay naman. Ngayon, magaling na siyang mag-gitara, kaya sobrang proud ako dyan. So, ngayon nga, papasok na ako sa meeting room. Bawal daw dun, mga kasama, bawal mag-video. Kaya, nako, dyan na muna kayo, mga maye.